Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Omar. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Nang mga panong ito, naninirahan ng payapa si Omar kasama ang pamilya sa isang baryo, hindi kalayuan sa mismong bayan. Pag-uuling ang nakamulatang hanap buhay, ngunit hindi ito nagiging sapat dahil sa lumalaki nilang pamilya. Kaya naman nang magkaedad, pinili ni Omar na iwan ang nakasanayang buhay upang maganap ng trabaho sa ibang bayan. Hindi naman ito nabigo. Nagawa niyang makapasok sa isang malaking bigasan sa kabilang bayan at kahit papano, naitatawid dito ang pangailangan ng mga kapatid na noon ay nag-aaral sa elementarya. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na ang trabahong iyon ang siyang makakapagbunyag ng totoong katauhan ng kanyang pinagmulang angkan. Simpleng binata lang itong si Omar, walang luho sa katawan, at ang tanging layunin, makapagtapos ang mga kapatid sa pag-aaral, bagay na hindi nagawa noon dahil na rin sa kahirapan. Mabilis na napagkatiwalaan ng amo si Omar dahil sa katapatan at kasipagan sa trabaho. Maagang pumapasok at kung minsan gabi pa kung umuwi dahil pilit nitong tinatapos ang mga gawain. At dahil dito, hindi may iwasang may mga mainggit o pag-isipan siya ng masama. Isa na dito ang katrabahong si Cesar. Mas naunang makapasok sa kanya, kaya naman nagalit ito nang si Omar ang italaga bilang bagong tagapamahala ng bodega. Tignan mo yang si Omar. Kabago-bago, ginawa ng tagapamahala ni Amo. Samantalang ikaw ang tagal mo na dito, Cesar. Hanggang ngayon, tagahakot ka pa rin kagaya namin. Alam ko. Kaya nga suyang-suya ako sa taong yan. Pero tignan mo, makakagawa din ako ng paraan para mapalis yan dito. Huwag niya lang sasagarin ang pasensya ko. Kung ako sa'yo, bakit hindi na lang natin pagtulungan ng taong yan? May iba akong binabalak, Tansyong. Kaya huwag kang makialam. Siguradong matutuwa ang pamilya ko nito. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Pero kung mawawala sa landas natin yang si Omar, mas makakabuti. Natigil ang pag-uusap ng dalawa dahil dumaan sa harapan nila si Omar. Bumalik sa pagtatrabaho ang mga ito upang hindi mapaghalataang may binabalak sila laban sa binata. Pagsapit ng gabi habang nag-aayos ng mga naiwang gamit, nilapitan ni Tansyong si Omar upang ayaing makipag-inuman. Dahil magaling makisama ang binata, hindi nito tinanggihan ang alok ng katrabaho. O sige, tatapusin ko lang to ha. Konti na lang naman yung itatala ko eh. Susunod agad ako. Wika ni Omar. Naunang lumabas ng bodega si Tansyong. Ilang minuto lang nakasunod na din si Omar. Masayang nagpunta sa grupo ni Cesar. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, may masamang balak ang mga ito sa kanya. O nandito ka na pala, Omar eh. Maupo ka, etong para sa'yo. Wika ni Cesar, sabay abot sa binata ng basong may lamang alak. Uy, maraming salamat ha. Aba, mukhang malaki ang sinahod natin ngayon ah. Hindi naman. Sakto lang. Ugali na namin yan dito sa bodega. Tuwing Biyernes, nag-aambagan kami para mag-inuman. Minsan lang naman sa isang linggo. Ah, ganun ba? Sa susunod magsabi kayo para makapag-ambag ako kahit papano. Huwag mong alalahanin yun. Sagot na namin ang lahat. Basta makisali ka lang sa amin. At saka, minsan lang naman eh. O sige, walang problema. Ganito na lang, ako ang sasagot ng pulutan sa susunod na Biyernes. Yun oh,
Ikaw ang bahala ah. Oh, inom pa. Mahaba pa ang gabi. Wala naman tayong trabaho bukas, di ba? Nag-inuman ang grupo hanggang magsipagbagsakan ang ilan sa kanila. Tanging si Omar at Cesar na lang ang naiwan. Medyo nakakaramdam na ng kaunting hilo ang binata kaya nagpaalam na ito. Mauna na ako, Cesar. Medyo lasing na ako eh. Malayo pa ang uuwian ko. Ay, oo nga pala. Sa kabilang bayan ka pa umuwi. Sige pare, mag-iingat ka. Tumayo na sa kinaupuan si Omar. Nagsimulang maglakad. Sa kalagitnaan ng daan, bigla itong nakaramdam na tila may kung sinong nakasunod sa kanya. Hindi pa ganon kalasing ang binata, kaya malakas ang pakiramdam nito. Lalo pa at tahimik at walang ingay na maririnig. Marahang nagpatuloy sa paglalakad ang binata, pinakikiramdaman ng paligid, hanggang sa mapagtanto na tama ang hinala. May mga nakasunod nga sa kanya. Dali-dali itong tumakbo at laking gulat ni Omar nang bigla siyang habulin ng kung anong mga nilalang. Hindi makita ng binata ang itsura dahil napakadilim. Tanging anino at maitim na figura lang ang naaaninag nito. Patuloy sa pagtakbo si Omar hanggang sa makarating ito sa bahagi ng bayan kung saan wala na gaanong bahay. Huminto si Omar. Pinakiramdaman kung nakasunod pa sa kanya ang mga humahabol. Biglang tumahimik ang paligid. Wala nang mga kaluskos at ingay ng mga nilalang na humahabol sa kanya. Ngunit ilang sandali lang, biglang nakarinig ang binata na tila may malaking aso na humahangos sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon ang binata. Nakita ang figura ng malaking nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nagliliwanag ang mga mata. Kumikislap sa kaputian ang mahabang pangil. Hindi makagalaw ang katawan ni Omar dahil sa sobrang takot. Ipinikit na lamang ang mga mata. Inantay na lumapat sa kanyang katawan ang matatalas na pangil ng kung anong nilalang na humahabol sa kanya. Ilang segundo ang nakalipas. Wala pa ring nangyari, kaya marahan itong idinilat ang mga mata. Nakita ang figura ng isang lalaki, sakal-sakal ang malaking aso. Ilang ulit nitong sinuntok sa tagiliran, dahilan para manakbo ang nilalang. Mukhang totoo nga ang sinabi ng mga magulang mo. Tuluyan nyo nang kinalimutan ang inyong pinagmulan. Nagtaka si Omar kung sino ang lalaking iyon at kung ano ang sinasabi nito. Ngunit nangibabaw sa kanya ang takot kaysa sa kagustuhang malaman ang tungkol sa taong nagligtas sa kanyang buhay. Ano? Tutunganga ka na lang ba dyan? Halika na, umuwi na tayo. Wika ng lalaki. Sa kasamaang palad, hindi pa rin may kilos ni Omar ang mga paa. Bagya pa itong naiisa sa lawal dahil sa sobrang kaba. Tinapik ng lalaki sa balikat dahil doon nagawang makakilos. Sino ka? Anong ginawa mo dun sa malaking aso? Mamaya ka na magtanong. Hindi nag-iisa ang aswang na yun. Maaari nila tayong balikan. At kapag nangyari ang bagay na yan, baka hindi na kita may pagtanggol. Sandali lang. Anong aswang? May kakulitan ka rin ano? Bilisan mo na. Umalis na tayo. Wika ng lalaki. Sabay hatak sa damit ng binata. Tumakbo ang mga ito hanggang sa makarating sa tahanan nila Omar. Hingal kabayo si Omar nang makarating sila sa bahay. Ngunit ang ipinagtataka nito, tila hindi man lang nakaramdam ng pagod ang kasamang lalaki. Nandito na tayo. Siguro naman maaari mo nang sabihin sa akin kung sino ka at anong nangyari dun sa malaking aso.
Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, lumabas ng tahanan ang ama ng binata. Omar ba? Ginabi ka yata ngayon. At sino? Lindon, ikaw ba yan? Ako nga po, Manong Karyon. Kumusta kayo? Matagal na panahon tayong hindi nagkita. Oo, dahil pinili kong lumayo sa nakagis na nating buhay. Gusto kong mamuhay ng normal. Alam mo naman ang dahilan ko. Kaya nagtataka ako sa'yo kung bakit ka nandito. Alam ko yun, Manong. Hindi naman siguro masama kung bibisita ako sa nakakatanda kong kapatid, hindi ba? Nagulat si Omar sa mga narinig, pero hindi pa rin ito umiimik. Patuloy na pinapakinggan ang usapan ng dalawa. Masaya kung nandito ka, pero hindi nangangahulugan na babalik na ako sa atin. Wala namang pumipilit sa iyong bumalik ka sa ating baryo. Kaya ayos lang. Pero maiba ako. Alam mo bang kamunti ka ng pulutanin ng mga aswang tong panganay mo? Anong sinabi mo? Omar, totoo ba yung sinasabi na... Teka nga pala. Ipapakilala ko sa'yo si Tio Lindon mo. Bunso sa aming magkakapatid. Balik tayo doon sa sinasabi mo, Lindon. Paano kamunti ka ng pulutanin ng mga aswang itong si Omar? Sasakmalin na sana ng malaking aso ang leg niyan. Mabuti na lang at napadaan ako at napigilan ko yung aswang. Yan ang napapala mo sa pakikipag-inuman sa labas. Tapos uuwi ka ng 10 oras. Teka, ang panghe. Ikaw ba yun, Omar? Opo, tay. Naihipo kasi ako sa salawal dahil sa sobrang takot eh. Peste kang bata ka eh. Ang laki mo na napaka-nervyoso mo pa rin. Maligo ka nga doon. Magpalit ka ng damit. Nakakaya kang panghe mo. Hindi mo naman masisisi si Omar. Ito yata ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng engkwentro sa mga aswang. Oo. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganong karanasan. Pero dahil sa nangyari, mukhang masusundan pa ito sa lalong madaling panahon. Tama ka, Manong. Sigurado akong siya ang pakay ng mga aswang. At hindi lang nagkataong sinugod ang mga yon si Omar. Halika na nga muna. Tara, uminom muna tayo ng kape. Wika namang Karyon. Ipinagpatuloy ng dalawa ang usapan. Samantalang si Omar naman ay direktang nakatulog matapos maglinis ng katawan dahil sa sobrang pagod at kalasingan. Mukhang lagana pa rin sa lugar na ito ang mga aswang. Hindi mo yon may iwasan. Kahit saan ka naman magpunta. Pero may bako. Ano nga pala ang pakay mo? Nagpunta ako rito para ibalitang wala na si Manang Esther. Namayapa na ang ating maestra. Ganun ba? Hindi ko man lang siya nakita bago tuluyang makapagpahinga. Kaya nga ipinapabot niya sa iyo ang sulat na ito. Ikaw na ang bahalang magbasa para malaman mo kung anong gustong sabihin ni Nanang Esther. Binuksan ni Mang Karyon ang nakatuping papel at binasa. Ang mga sumusunod ay mensahe ni Manang Esther. Kung nasaan ka mang damuho ka, sana maayos ang buhay mo. Hindi kita pinagbawalang umalis sa aking kandili para hanapin ang buhay na para sa iyong pamilya. Binigyan kita ng kalayaang mamili, Karyon. At sana, nahanap mo ang buhay na para sa iyo. Alam kong naging mahirap din ang karanasan mo, lalo pat hindi ka sanay sa mundo sa labas. Pero kung nababasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin nun, buhay ka pang peste ka. Ikaw ang pinakasuwail kong mag-aaral. Pero aminado ko, ikaw ang pinakamalakas kong alabay. Iniisip ko nga noon na ikaw ang magmamana ng aking punong babaylan. Pero umalis kang hayop ka eh. Gayunpaman,
Hindi to nangangahulugan na itinakwil na kita bilang ituman. Isa ka pa rin sa mga itinuring kong anak. Alam ko rin na hindi mo pa nakakalimutan ng mga natutunan mo sa akin. Kung hindi mo ito gagamitin, ipasa mo na lang sa panganay mong anak. Ito lang ang gusto ko iparating sa'yo. Huwag mo hayaang maputol sa mangmang na katulad mo ang linya ng mga ituan. Matapos basahin ni Mang Carrion ang sulat, napakamot na lang ito ng ulo. Hindi niya akalain na patuloy pa rin siyang inuudyukan ng matanda para ipasa ang mga kaalaman kay Omar. Alam mo ang gustong mangyari ni Nanang Esther. Isa sa mga dahilan niya kung bakit tayo tinanggap bilang mag-aral ay para magpatuloy ng kanyang sinimulan. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng matandang yun na magkanak. Kaya tayo ang pilit niyang tinuruan. Nauunawaan ko naman, Lindon. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ka na gustong tahakin pa ng mga anak ko ang landas ng pagiging babaylan. Pero alam mo rin na hindi yun mawawala sa dugo natin, hindi ba? Hindi mo masasabi kung nanaisin ba ng mga anak mo na sundan ang yapak mo o hindi. Pag-uusap ng magkakapatid. Kinabukasan nagising si Omar upang magsibak ng kahoy. Walang pasok ang binata dahil nagsasara tuwing Sabado at Linggo ang pinagtatrabahuang tindahan. Ngunit habang papunta sa likod ng bahay, narinig nito may kung sinong humahataw ng palakol. Nagulat ang binata nang makitang si Lindon ang nagsisibak. Oh, gising ka na pala. Umalis ang tatay mo eh. Mukhang papunta sa pinag-ulingan niya. Lagi namang ganun yun, lalo na pag Sabado. Kasi kinabukasan araw ng merkado sa bayan. Magbababa siya ng mga uling. Talagang pinili niyang maging kuba sa trabaho kaysa mabuhay ng walang inaalala sa kabundukan. Hindi ko nga alam kung anong pumasok sa isip ng kapatid ko. Nagtaka si Omar sa mga sinasabi nito. Dahil ni minsan, walang nabanggit sa kanya ang ama na naninirahan nito sa kabundukan. Hindi ko alam na naninirahan pala si tatay sa bundok. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Ay nako, mukhang mapapasubo ko nito ah. Ano pong ibig niyong sabihin? Sige na nga, sasabihin ko na maupo ka. Ipapaliwanag ko ang dating buhay ng iyong ama. Babalik tayo sa panahon na nasa 20 taon pa lang si Mang Carrion. 5 taon pa lang si Lindon. Maagang naulila sa mga magulang dahil sa isang sakuna. Natagpuan sila ng matandang si Nanang Esther sa lansangan at nang malaman ang kalagayan, hindi nagdalawang isip ang matanda na kupkupin sila. Kagad na nalaman ni Carrion na babayla ng matanda. Dumadayo ito sa mga baryo at bayan upang mag-alok ng serbisyo, gaya ng panggagamot, pagbasbas ng bahay at pagkausap sa mga yumao. Isinama sila ng matanda para matutunan ang pamamaraan na ginagamit ni Nanang Esther. Hanggang sa nagkaroon ng interes si Carrion, tinuruan ito ng matanda at kalaunan, naging mahusay. Hindi lang sa larangan ng espiritual, kundi maging sa pisikal na pakikipaglaban. Carrion, kaya ako'y tinuro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Dahil sa bandang huli, gusto kong ikaw ang magmana ng lahat. Pero may sarili kang pagpapasya, kaya hindi kita pipilitin. Walang masama sa magiging desisyon mo, hanggat makakabuti para sa iyo at sa mga taong nakapaligid. Alam ko po, Nanang Esther. Sa ngayon ang tanging nasa isip ko lang kung paanong maibalik ang kabutihan niyo sa amin ni Lindon. Ginawa ko lang ang alam kong tama, kaya wala kang dapat tanawin na utang na loob. Sa paglipas ng panahon nakilala si Carrion bilang manunugis ng mga mangkukulam at aswang. Kinatakutan ng binata dahil sa taglay nitong bangis sa pakikipaglaban at husay sa paggamit ng mga orasyon. Ngunit isang araw, nagbago ang pananaw nito
Nang makilala niya ang isang babae, naisip ni Carrion na magretiro sa pagiging manunugis at mamuhay ng normal kasama ang minamahal. Nanang Esther, pagpatawad po ninyo. Hindi ko na maitutuloy ang pagsunod. Napagtanto ko, gusto ko mamuhay ng payapa bilang normal na tao. Alam ko ang gusto mong mangyari. Sinabi na sa akin ng kapatid mo na may nakilala kang babae sa bayan. Kaya ng sinabi ko sa'yo, hindi kita pipigilan sa mga desisyon mo sa buhay hanggat hindi ito nakakasama sa mga taong nakapaligid sa'yo. Maraming salamat po, Nanang Esther. Magpapakalayo-layo po muna ako. Pupunta sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin at doon babaguhin ang aking pagkatao. Papaguhin mo ang iyong pagkatao. Alam mong hindi may tatago ang iyong kakayahan. Habulin at habulin ka ng mga kalaban at yon ang dapat mong isaalang-alang. Kung kailangan kong isuko ang lahat ng ito, gagawin ko. Maibigay ko lang ang tahimik na buhay para sa magiging pamilya ko. Hindi ako sigurado kung magagawa mo ba ang mga sinasabi mo. Pero malaki ang tiwala ko sa'yo. Tandaan mo lang, sa oras na umalis ka sa kandili ko, kalimutan mo nang naging guru mo ko. Pero, bakit naman po, Nanang Esther? Hindi ko po pwedeng gawin yun. Kailangan mong gawin yon. Dahil kung patuloy mong iisipin na ako ang nagturo sa'yo, babalik at babalik ka sa lugar na ito. Ayokong maging hadlang sa kaligayahan mo, Carrion. Para din sa ikabubuti mo ang ginagawa ko. Kaya sige na, umalis ka na. Bago pa ako mairita sa iyong bata ka. Matapos makipag-usap ng binata sa maestra, sunod nitong kinausap ang kapatid. Lindon, haalis na ako. Kaya tatanungin kita, gusto mo bang sumama o magpapaiwan ka dito kay Nanang Esther? Gusto ko pong magpaiwan kay Nanang Esther, Manong. Gusto ko pong pag-aralan ng mga natutunan ninyo. Siguro balang araw, hanapin na lang kita. Hindi kita pipilitin kung yan ang gusto mong mangyari. Matapos kausapin ng kapatid, kagad nag-impake na mga gamit ang binata. Hindi na muling nakita ni Lindon si Carrion sa loob ng maraming taon. Balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganun, ngayon lang uli kayo nagkita ni tatay. Sabihin na natin ganun. Pero minsan na kaming nagkita sa kabilang bayan, kaya nalaman ko kung saan siya nakatira. Parang hindi ko naman nakikita ang mga sinasabi niyo kay tatay. Madalas pa nga siyang magkasakit eh. Maniwala ka sa akin, Omar. Malakas ang tatay mo at totoo ang lahat ng kwento ko sa'yo. Maliban na lang kung Hindi na naituloy ni Lindon ang sasabihin dahil biglang dumating si Mang Carrion. O mabuti naman at nagising ka na. Anong pinag-uusapan yung magtsuhin? Parang seryoso ah. wala naman, Manong. Nagtatanong lang si Omar kung anong ginagawa ko. Ganun ba? O siya, linisin mo ang mga niluto ko. May dala akong kabote na makapag-agaan na tayo. Sige po, Manong. Ako nang bahala sa mga yan. Pagkalis ni Omar, kinausap ni Mang Carrion ang kapatid. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong sinabi mo kay Omar? Ipinagtapat ko ang totoo mong kakayahan. Kailangan malaman ng anak mo ang tungkol sa'yo. Hindi pwedeng habang buhay mong itago sa kanya. Hindi naman sa ganon. Dahil ginusto ko mabuhay ng payapa. Itinago ko na lang ang tungkol doon. Maging sa ina ng mga anak ko. Pero sa palagay ko, oras na para malaman ng panganay mo ang totoo. Lalo pat may tangka sa buhay niya. Pag-uusap ng magkapatid. Naputol na lang ng tawagin nila si Omar upang kumain. Nang mga sumunod na araw muling bumalik sa trabaho si Omar at gaya ng dati, nagkita na naman sila ni Cesar. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil may mga galos ito sa braso, pati na rin sa bandang bewang, paakyat sa dibdib.
Nilapitan ito ni Omar para tanungin kung ano ang nangyari. Kaso nga lang nagalit si Cesar. Pwede ba? Huwag kang umakto na nag-aalala. Dahil hindi bagay sa mukha mo. Maswerte ka at may dumating ng gabing yon. Kung hindi, wala ka na ngayon. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapagtantong si Cesar ang sumalakay sa kanya. Kung ganon, ikaw ang may gawa ng pagsalakay sa akin nung Sabado ng gabi. Oo, Omar. At tandaan mo, hindi pa ako tapos. Lalo na doon sa taong tumulong sa'yo. Wika ni Cesar sabay alis sa kinakatayuan. Hindi na ito pinigilan pa ng binata dahil natatakot itong magkaroon ng kaguluhan at madamay ang mga kasama. Kinagabihan, maagang umuwi ang binata. Wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit nang dumating ito sa tahanan at habang nagpapahinga, nakarinig ng mga kaluskos mula sa labas. Dali-daling tumayo si Lindon dahil alam nito kung ano ang may likha ng ingay na yon. Dito lang kayo. Mukhang nasundan ka ng mga kaibigan mo, Omar. Napatayo si Mang Carrion at sumunod kay Lindon. Naaamoy ko ang lansa ng mga walang hiya. Malapit lang sila dito, Lindon. Hindi pa rin nawawala ang talas ng pag-amoy mo. Oo, malapit lang sila. Ni minsan, hindi ko naman kinalimutan ang mga natutunan ko. Kaya maganda ka na. Aray, ang sakit ang balakag ko ah. Nako, bunga ng katandaan yan. Ang mabuti pa maiwan ka na lang dito. Ako na makikipaglaban sa kanila. Hindi. Kaya ko to. Medyo kinakalawang lang ang mga kaso-kasoan dahil matagal nang hindi nakikipaglaban. Pero sa oras na uminit ang katawan ko, makikita mo kung paano kong paparusahan ang mga aswang na yan. Tignan natin, Manong. Halika na. Mukhang naroon na sila. Wika ni Lindon, sabay turo sa likod ng bahay. Dali-daling tumakbo ang dalawa papunta sa likod at para masaksiyan ni Omar ang mangyayari, palihim siyang sumunod. Naghanap ng ligtas na lugar upang hindi mapansin ang mga kalaban at ng dalawang nakakatanda. Nakatayo ang dalawa, nakatingin sa magkabilang direksyon, habang pinakikiramdaman ng paligid. Ilang sandali lang, naglabasan mula sa madilim na gubat ang tatlong malalaking aso. Nandito na sila, Manong. Handa ka na ba? Oo naman. Halika na. Wika ni Mang Carrion, sabay bunot ng itak na nakasugbit sa tagiliran. Sinugod nito ang isa sa mga kalaban at nagulat si Omar nang makita ang malakidlat na galaw ng ama. Maging ang mga aswang hindi ito masundan ng tingin. Nagawang pabagsakin ang isa sa mga kalaban nang walang kahirap-hirap. Dalawa pa ang natira. Kanya-kanyang salakay ang dalawa. Dito nakita ni Omar ang bangis ni Lindon sa pakikipaglaban. Gayon din sa ama, na sa kabila ng edad ay tila hindi nawala ang nakatagong abilidad. Parang gusto ko pang patagalin ang laban ah. Lindon, ano sa tingin mo? Gusto ko din silang paglaruan. Wala naman siguro masama kung gagawin natin yun. Sa palagay ko, hindi tayo pagpapawisan. Kaya patagalin pa natin ang kaunti. Itinusok ni Mang Carrion ang hawak na itak sa lupa. Sinugod ang kalaban gamit ang kamao. Lalong namangha si Omar nang makita ang ginawa ng ama. Bawat suntok na tumatama sa katawan ng kalaban ay parang kulog. Nagiiwan ito ng matinding pinsala. Halos magkandalasog-lasog ang katawan ng mga aswang hanggang sa magbalik ang mga ito sa anyong tao. Dito na muling dinampot ng matanda ang kanyang itak. Hinawakan ang isa sa buhok. Akmang gigilitan nang bigla itong pinigilan ni Omar.
Sandali lang. Si Cesar ang isang yan eh. Walang yakang aswang ka. Kilala mo ang isang to? Opo, tay. Siya po yung kasamahan ko sa trabaho. Mukhang malaki ang galit sa'yo ng isang to. Pasensya na, pero hindi ko siya maaaring buhayin, Omar. Walang problema, tay. Gawin nyo kung anong nararapat. Malaking problema kung bubuhayin mo pa yan. Matapos itong sabihin ni Omar, biglang ginilitan ni Mang Carrion sa lieg si Cesar. Ganon din ang ginawa ni Lindon sa isa pa nitong kasama. Napagtanto ng dalawa na galing sa iisang angka ng mga aswang batay sa kanilang mga marka. Mukhang iisang angkan lang ang pinanggalingan ng mga ito. Kailangan silang idispatcha at siguraduhin walang makakakita sa kanila. Sakto, dahil may hinukay akong butas para sa uling. Bakit hindi natin doon nilagay ang katawan nila? Sunugin kasama mga kahoy. Matapos mag-usap, dinala ni Mang Carrion ang dalawang katawan sa pinag-uulingan. Inihulog ang mga ito. Tinambakan ng mga kahoy na uulingin. Matapos ay sinindihan. Walang sino man ang nakakalam na may nakalagay na bangkay sa ilalim ng nasusunog na kahoy. Matapos ang kaganapang iyon, nagpatuloy sa trabaho si Omar. Ngunit sumagi din sa isip nito na pag-aralan ang mga nalalaman ng ama. Dahil sa pangako nito kay Nanang Esther, hindi nagdalawang isip ang matanda na turuan si Omar. Sa kasalukuyan, isa nang manggagamot si Omar. Bagaman hindi natapos ng ama ang pagtuturo, ipinagpatuloy ito ng tiyuhin. Kaya naman nagamit ng maayos ng binata ang lahat ng mga kaalaman ng babaylang ito man. Ang susunod na kwento ay bagong istorya pa rin, kabayan. Ito ay tungkol sa mutya ng ipo-ipo at mutya ng kidlat. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Randy. Taong 1980, Lanao del Norte. Mabilis na pagtakbo ang ginawa ni Randy upang makaiwas sa mga barumbadong nakasunod. Dating miyembro ng grupo, pero nang mapagtanto ang maling gawain ay walang pagdadalawang isip na umalis. Nagalit ang tumayong pinuno na si Lorenzo. Pinapahanap siya ng mga tauhan upang ibalik sa samahan, kaso maigpit ang pag-ayaw ng binata. Hindi niya na masikmurang pumatay ng tao para sa pansariling interes ng namumuno. Kilala si Lorenzo bilang sanggano na walang sinasanto. Naging laman ng balita na ito ang nanggulo sa pagpatay sa mga kabataan na natagpuan sa kabundukan. At dahil walang matibay na ebidensyang magtutumbok, hindi na kinasuhan. Maging ang mga kasaping gustong umalis ay pinapatay. Walang alam si Randy tungkol dito dahil iba ang narinig patungkol sa grupo. Mabubuting tao na tumutulong, yung pala ay malaking kabaliktaran. Hanapin niyo si Randy. Marami na siyang alam sa grupo. Hindi pwedeng makawala. Dehado tayo kapag naisipan niyang kumanta. Dali niyo sa akin buhay mano patay. Wika ni Mang Lorenzo. Napalunok si Randy. Hindi inasahan na aabot sa ganito ang pag-alis sa grupo. Hindi niya alam. Ganun pala ang pamamalakad ng samahan, kung kaya't walang pag-aatubiling sumapi. Huli na nang mapagtantong patayan ang inaatupag ng mga ito. Dahil hindi pwedeng umuwi sa tahanan ng tiyahing kumupkop, nagtungo siya sa bahay ng lolo. Malayo na ito at hindi alam ni Lorenzo kaya kampante siyang doon muna manuluyan. Sus Mariosep kang bata ka. Kung makabalibag ka ng pintuan para may galit ka sa mundo, bakit ka ba nagtungo dito ng ganitong oras? Aminin mo, may ginawa ka na namang kalokohan ano? Pinalayas ka ba ng tiyahin mo?
Wika ni Lolo Boy. Nabulabog ang kanyang pagdarasal sa biglaang pagdating ni Randy. Pasensya na po, Lolo. Hindi naman sa pinalayas ako ni Tia. Gusto ko lang bumisita sa inyo. Dito muna ako ng ilang araw. Wika ni Randy. Hindi nag-abalang harapin ng matanda. Nagmamadaling naghanap ng matutulugan. Inunawa na lamang ni Lolo Boy. Baka sa mukha nito ang pagod. Kinabukasan naging abala ang matanda sa paghulma ng bangko na yari sa kawayan habang nakatuon ang pansin sa ginagawa. Sumulpot sa harapan ng binata. Kamuntikan pang mapukpok ang kamay ni Lolo Boy dahil sa gulat. Dali-daling hinampas ng kahoy ang apo. Sinabihan na kitang magdahan-dahan susulpot ka na naman. Kung hindi ako mapupukpok o masusugatan, atakin ako sa puso. Papatayin mo yata ako ng maaga Pasensya na po uli, Lolo. Marami na ba kayong bangkong nagawa? Kulang pa po ba? Pakyawan kasi ito ng kilala kong negosyante. Kulang kaya minadali ko Kung gusto mong tumulong, pakinisin mo ang mga natapos na. Barnisan mo rin at huwag kalimutang ibilad sa araw para madaling matuyo. Sumunod ang binata, pero mababakas na hindi ito komportable, na para bang may panganib na nakaabang. Panay ang pagtingin sa paligid, kung minsan pa'y nag-aalangan sa paglabas. Ang kilos na ito ang nag-udyok sa matanda na mag-isip ng kung ano. Hindi rin bago dahil sanay siyang madawit sa gulo ang apo. Nung araw ay takot itong umuwi. Ikinumpisal na merong napatay na tao. Bagaman hindi sinasadya, sinisisi ang sarili. Alam din ni Lolo Boy na miyembro ng isang grupo ang binata. Hindi siya nang himasok kahit na gustong sitahin. Ang nais niya ay ito mismo ang makatuklas, na maling pagpapasya ang pinasok. Nang sabihin nito kagabi na umalis na sa samahan, nakahinga ng maluwag. Kaso nga lang bumabagabag pa rin dahil sa kilos ni Randy. Napabuntong hininga na lamang bago'y balik ang pansin sa paghulma ng bangko. Dakong hapon ng ibang gawain naman ang atupagi ni Lolo Boy. Inilapag sa altar ang libreta ng dasal at ang mutya na matagal nang iniingatan. Mutya ng ipo-ipo. Maliit lamang na bato, pero nagtataglay ng bisang kayang dumurog ng anumang kalaban, mapatao o elemento. Kaya rin itong isalba ang buhay ng tao sa bingit ng kamatayan. Sa kalagitnaan ng pagdarasal sa gamit, biglang nagbigay ng senyales. Uminit ito. Sinundan ng tingin ng direksyon na itinuro at napansin ang kakaibang oras sa labas. Sa kabilang banda, 3 katao ang nakatago sa kakahuyan. Panay ang silip ng mga ito sa tahanan. Walang ibang pumasok sa isip ni Lolo Boy kung hindi ang apo na ngayon hindi man lang makasilip sa bintana. Kahit kailan, hinahabol ka pa rin ng gulo, iho. O siya, magtago ka na lang dyan. Ako nang haharap sa mga yan. Wika ng matanda sa apo na sumisiksik sa likod ng patong-patong na bangko. Kalmadong naglakad si Lolo Boy. Lumabas ang mga kalalakian nang tumapat ang matanda sa pinagtataguan ng mga ito. Hoy tanda, may hinahanap kami na nagngangalang Randy. May nakapagturo kasi sa amin na nandito siya nagpunta. Kung nandito man siya, ilabas mo na para hindi ka madamay sa gulo. Wika ng lalaki na nagngangalang Roel, isa sa mga tauhan ni Lorenzo. Humugot ito ng baril. Kinasa sa mismong harapan ng matanda. Kaso nga lang hindi ito natakot. Sa halip ay tumawa lamang. Mga bata, kung ako sa inyo magsiuwi na kayo, hindi ako ang taong gugustuhin nyo makalaban. Sige na, lumakad na kayo habang mabait pa ako. Ang angas din ng matandang to Roel, may gana pang manako to. Ugod-ugod na nga. Manong, marami na kaming nakalabang mas nakakatakot kumpara sa'yo.
Sa itsura mo, parang isang putok lang sasakabilang buhay ka na eh. Tinawanan ng dalawa si Lolo Boy. Pero nag-atrasa ng mga ito nang walang kahirap-hirap na nabawi ang armas. Sunod-sunod na pinaputok. Pinuruhan sa paa ang isa bilang babala. Nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa inasta ng matanda. Ano ang mga pangalan nyo? Roel at Michael. Ito ang tandaan nyo. Ibibigay ko sa inyo ang pagkakataong ito. Pero hindi na dapat kayo magpakita pa muli sa akin. Dahil sa sandaling mag-cross ang landas natin, sa ulo na babao ng bala. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi makasagot ang mga ito. Nagmamadaling lumayo para iligtas ang sarili. Tumawa si Lolo Boy habang sinusundan sila ng tingin. Tignan mo nga naman. Ang yabang ng bibig, bahag naman ang buntot. Sus Mariosep. Lolo, hindi nyo nasabi sa akin. Marunong pala kayong bumaril. Natakot sa inyo mga yun Wika ni Randy. Ginawaran siya ng kaltok dahil sa dinalang gulo. Ayos ka rin ano? Baka nakakalimutan mong ikaw ang sadya ng mga lalaking yon. Ito na sana ang huli, Randy. Sa tuwing uuwi ka rito, palagi na lang may dalang kalokohan. At ang pinakamalala pa, meron silang dalang armas. Mas mabuti nga sigurong nandito ka para may pagtanggol. Pasensya na po, Lolo. Hindi ko naman alam na ganun pala ang pinasok ko Ang sabi kasi sa akin, simpleng kapatiran lang. Yung pala patayan ng inaatupag. Binalaan nyo naman siguro mga yun, di ba? Matatakotin sila Michael at Ruel. Sigurado ako magtatanda sila at hindi na babalik dito. Paano kaya nila ako natuntun? Malayo na to sa lugar namin Dapat lang hindi na sila bumalik. Kapag nagkataon at hindi ako nakapagpigil, siguradong mamamatay ang mga yan. Tutal wala ka namang ginagawa, may naisip ako para sa'yo. Magsanay ka para matuto kang lumaban. Hindi alam ng binata kung ano ang ibig sabihin ni Lolo Boy. Tahimik siyang sumunod, patungo sa likod ng tahanan. Meron doong humiwalay na bahay kung saan gulat ang bumungad sa kanya. Puno ito ng iba't ibang patalim. Meron ding baril. Naalala mo ang kwento ko kung saan may nabanggit akong pinagkakabalahan noong araw. Ito yon. Sa dami ng patalim parang tindahan na to, Lolo. Para saan ba ang mga to? Sinanay ako ng yumakong ama sa ganitong pamamaraan. Ang matutong lumaban sa karahasan at pang-aapi ng kahit na sino, mapatao man o mga elementong nabubuhay para manggulo sa atin. Kunot noong tumingin ng binata kay Lolo Boy. Gulong-gulo kung ano ang gustong ipagawa sa kanya. Diretsuhin niyo nga po ako, Lolo. Bakit tayo nandito? Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na yan? Ngumiti ang matanda. Dumampot ng patalim at walang ano-anong hinagis sa binata. Alisto naman ito. Nagawang makaiwas. Total hinahabol ka ng gulo. Bakit hindi natin simulan ng bagay na makakatulong sa'yo? Magsasanay ka sa ilalim ng gabay ko para maging handa at makalaban kung sakali mang babalik ka ba ngayon. Unahin natin ang pagsukat ng iyong lakas, bilis at pag-iisip. Humablot ng patalim si Lolo Boy. Walang pasabing sinugod ang apo. Umabot sila sa labas at doon nagbuno. Sinadya ng matanda na ibuhos ang lakas para malaman kung hanggang saan ang kakayahan ng binata. Natuwa siya nang mapansin na sa kabila ng patayan ng katawan, meron pang kalakasan. Mabilis ding nakailag sa mga atake, kaso nga lang hindi maalis ang takot. Kung minsan pa'y nagdadalawang isip kung ano ang igaganting kilos. Nang tumilapon ito, pansamantalang itinigil. May pagkapulido na mga buto mo, kaso ang galaw at isipan ay hindi nagkakaisa. Subukan mong sabayan ng mabilis ang desisyon ng bawat kilos. Bumangon ka dyan,
uulit tayo. Teka, sandali lang lolo. Hindi mo naman sinabing mahusay ka pala makipaglaban. Wala ka sigurong ibang maisip na gawain kaya dinadamay mo ako dito. Ayoko na, nakakatakot ka. Parang papatayin mo ako eh. Sa grupo nyo, ikaw siguro ang pinakamahina. Hindi mo kayang magyabang. Hindi mo rin kayang tumagal sa laban. Tumayo ka dyan. Magsisimula pala tayo eh. Muling sumugod ang matanda. Si Randy naman sa kabilang banda. Natataranta habang umiiwas. Nanlaki ang mga mata habang sinusulyapan ang mga nawasak na bagay dulot ng patalim na hawak ni Lolo Boy. Sa isipan nito, tototohanin ang pag-atake sa kanya. Kung lakas ang pag-uusapan, aminadong walang laban, kaya naman nagharap ng paraan para makatakas. Nang masulyapan ng bukas sa bintana at makahanap ng pagkakataon, walang pagdadalawang isip na lumusot. Nagulat si Lolo Boy sa ginawa niya. Tumawa ito ng malakas. Mahusay. Pero tandaan mo, hindi kailanman sagot ang pagtakas, lalo na kung hinahabol ka ng kaguluhan. Matutong humarap nang sa gayoy matapos ang problema at masolusyonan. Ay naku lolo boy, hindi ko alam kung anong gusto mo sa buhay mo. Pero bahala ka na dyan. Pinapakaba niyo ako eh. Tumawa ng tumawa ang matanda sa inasal ng apo. Sa katunayan, matagal niya nang gustong gawin ang bagay na ito. Nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon. Hubugin si Randy para maging handa sa nalalapit na takdang araw. Dakong hapon, nang mapansin ng binata ang nakaparadang sasakyan sa kanilang bakuran, hinahakot ng mga tauhan ang gawang bangko ni Lolo Boy. Sa hindi kalayuan, makikitang kausap nito ang isang matandang lalaki na kung ibabatay sa pormahan, may tuturing na mayaman. Dali-dali siyang nakiusyoso. Maraming salamat at sa akin mo naisipang pumakyaw ng bangko. Malaking tulong ito para sa ikabubuhay naming maglolo. Kilala mo naman ako. Pumipili ng malalapitan. Mahusay ang paghulma mo ng mga bangko, kaya ako sa iyo napagawa. Matibay, magandang disenyo. May iba pala tayo. Nalalapit na ang pagsalakay ng grupo ni Ka Norman. Asahan ko ang tulong mo, paring boy. Aba oo naman. Tuloy pa rin ang usapan. Pero baka hindi ako makasama. May hinuhubog akong tao ngayon. Naniniwala ako sa kakayahan niya. Hindi tayo malulugi kung siya ang ilalaban. Bahala ka kung sasama ka man o hindi. May ibang taong hahalili. Ang importante may magagawa tayong laban sa grupo ni Ka Norman. Hindi ko na masikmura ang pagpapalaganap niya ng kasamaan. Marami na siyang biktima. Kailangan ng mahuli sa akto para matigil ang lahat ng kaguluhan. Huwag kang mag-alala, Bernardo. Sa pagkakataong ito, sisikapin nating matuldukan ang lahat ng kahayupan ng pangkat na yon. May hawak akong alas. Malaki ang syansang magbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-uusap ni Lolo Boy at ng matanda na tinawag na Bernardo. Napabuntong hininga si Randy habang nakikinig. Masyadong seryoso ang usapan na naging dahilan para makapag-isip. Hindi pwedeng sumingit. Sinarili muna at saka nagtanong kay Lolo Boy nang umalis ang bisita. Lolo, sino po ba yung kausap niyo? Seryoso ah. Hindi ko naman sinasadyang mapakinggan. Pero sino pala ang kalaban niyo? Grupo ng mga aswag na ilang taon nang nananalasa sa lugar. Hindi naman sa lahat ng oras, pero kung darating ang takdang araw ng kanilang paggagupit, malaking danyos ang idudulot nito, lalo na sa buhay ng mga inosenteng mamamayan. Ginapang ng takot si Randy. Hindi bago sa kanyang usapan, pero hindi lang lubos akalain na may ganitong nilalang na kalaban si Lolo Boy.
Sa pagkakakilala niya dito ay mabait, tahimik, at sa paggawa lamang ng bangko umiikot ang buhay. Nabigla din sa katotohanan na marunong itong makipaglaban. Sa isiping iyon, hindi napigilang magtanong uli. Kung ganon, may aswang na po kayo nakalaban. Ito po ba ang dahilan kung bakit marami kayong nakatagong patalim? Noon pa man kasapi na ng lihim na samahan ng aking ama. Grupo na ang layon, tapatan ng mga aswang na walang tigil sa pambibiktima. Hinubog ako ni tatay para pagdating ng araw maipasa sa akin ang tungkulin. Ngayong matanda na ako, Randy, pagbigyan mo sana ang natatangi kong hiling. Huhubugin kita, kagaya nung kung paano akong hinubog ng aking ama. Napalunok ng laway si Randy sa narinig. Sa ideya pa lang na may makakalabang aswang, hindi niya nakakayanin, kaso nga lang nang makita ang itsura ng matanda. Hindi maiwasang bumigay. Naaawa siya sa kalagayan ng matanda. Napabuntong hininga ang bata. Isinantabi ang takot at buong tapang na sumagot. Sige po, subukan natin. Hubugin mo ako sa paraang gusto nyo. Hindi lang ito para sa kagustuhan ng matanda, kung hindi sa ideya na pwedeng magamit ang natutunan laban sa grupo ni Lorenzo. Kahit wala na itong paramdam, alam niyang darating ang araw na muli silang maghaharap. Walang tigil ang pagsasanay ng binata sa ilalim ng paggabay ni Lolo Boy. Lakas ng katawan, pag-iisip, at espiritual ang nilinang. Hindi naman ito mahirap turuan kung kaya't madaling naunawaan ang mga bagay-bagay. Araw man o gabi, walang pinipiling oras sa pag-iensayo hanggang sa dumating ang takdang panahon na handa na ito. Mula sa paghawak ng sandata hanggang sa espiritual na lakas, masasabi kong ito na ang pagkakataon para lusobin mo ang kuta ng mga aswag. Mahusay ka na at alam kong malaki ang tsansa na matatalo natin ang grupong iyon kahit ikaw lamang ang ilaban. Wika ni Lolo Boy habang tinitignan ng apo na abala sa pag-aayos ng mga patalim na ginamit. Kakatapos lang nating magsanay, isasabak niyo ko kagad sa laban. Nakakapagod awat naman o. Ito naman talaga ang silbi ng pagsasanay, ang lumaban pagkatapos. Pero sige, sabay-sabay naman kayong lulusob sa lungga ni Ka Norman, kaya may oras pa para magpahinga. Pero halika muna sa loob, may bibigay ako mahalagang bagay. Inabot ni Lolo Boy ang kwintas, kung saan ang palawit ay isang bato, na kung tawagin ng matanda ay mutya ng ipo-ipo. Mutya, parang tipikal na bato lang yan. Kung titignan, oo. Pero kung masasaksiyan ng bisa, maging ikaw ay hindi makakapaniwala. Suotin mo, ito ang magiging gabay at dagdag lakas para magawa mong tapatan ng anumang hamon. Paglipas ng mga araw, unti-unting naramdaman ni Randy ang pagbabago sa katawan. Ang noon na madaling mapagod, biglang napalitan ng lakas. Hindi siya maperme. Gusto palaging merong ginagawa. Natuwa naman si Lolo Boy dahil nagsisimula ng magkaisa ang katawan ng binata at ang mutya. Dakong hapon nang bumalik si Bernardo dala ang isang binata na hindi nalalayo sa edad ni Randy. Matipuno ang pangangatawan. Diretso kung tumingin. Paring boy, ito si Danny. Siya ang ipapares ko sa apo mo. Tama na sa ensayo. Marunong na yung lumaban. Mabuti kung ganon. Para naman may kasama si Randy na kasing edad niya. Sa tindig nito, mukhang tinuruan mo ng maayos. Yun naman talaga ang layunin natin, paring boy. Mamayang gabi maghahanda na iba nating kasama para salubungin ang grupo ni Ka Norman. May tauhan akong inutusan para alamin kung nasaan sila ngayon. Ang sabi, hinahanap din pala nila tayo. Yun naman talaga ang layunin natin, paring boy. Mamayang gabi maghahanda ng iba nating kasama para salubungin ang grupo ni Ka Norman.
May tauhan akong inutusan para alamin kung nasaan sila. Ang sabi, hinahanap din nila tayo. Ganun ba? Mabuti yan. Siya mismo ang palapitin mo rito nang mahuli natin sa akto. Masyado siyang mailap sa nakalipas sa mga taon. Hindi ko alam na hinahanap niya rin pala tayo. Papuntahin mo rito nang matikman nilang hagupit ng bago nating alas. Kagaya ng sinabi ng panauhin, dumating ang iba pang kasamang manunugis. May kanya-kanyang bitbit na patalim at tangan. Iba't ibang mutya at medalyon na layong protektahan sila sa nalalapit na sagupan. Walang ideya si Randy kung gaano kalaki ang kaguluhang nag-aabang. Sumunod lamang siya sa ginawa ng iba. Hinahanda ang sarili para sa nalalapit na labanan. Nang makita si Danny, pasimple niyang tinanong. Randy ang pangalan ko. Apo ko ni Lolo Boy. Nga pala, wala pa akong alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Walang malinaw na binanggit sa akin si Lolo. Ang sabi niya lang, may labanan na magaganap kontra aswang. Gaano ba sila karami? Ako naman si Danny. Hindi ko mabilang. Ako natas ang maging kasangga mo. Ayusin mong lumaban para magkasundo tayo. Ay, wag mo ako maliitin Sisiw lang sa akin ng mga yan. Si Lolo Boy ang gumabay sa akin, kaya asahan mong mahusay pa ako kaysa sayo. O, wag na kayo magyabangan. Pumwesto na kayo dahil nandyan na sila. Ang planong paglusob ay naiba dahil sa ngayon ay sila ang nilusob na mga kalaban. Katahimikan ang namayani sa paligid. Lahat ay nakatago sa bawat sulok. Binabantayan ang galaw ng mga kalabang dahan-dahang humakbang papalapit. Sina Danny at Randy ang nasa unahan, samantalang nasa likuran ang iba pang kasamang manunugis. Sina Lolo Boy at Bernardo, nasa loob ng tahanan, nakaalerto ang mga ito. Siguro naman binigyan ka rin ng mutya ng lolo mo. Ipamalas mo ang galing yan. Siguraduhin mong madudurog ang bawat buto ng kalaban. Tumahimik ka. Huwag mo akong pinagsasabihan, baka hindi kita matansya. O sige, gumalaw ka. Walang pasabing tinulak nito ang binata. Kaagad namang naging alisto ng palibutan na mga kalaban. Nag-init ang tangang mutya ni Randy. Maigpit na rin ang hawak sa patalim. Isa-isang tinignan ang mga kalalakiyang pumaikot. Ilang sandali pa, lumitaw mula sa kung saan si Lorenzo. Nandito ka lang palang hayop ka. Nahirapan pa akong maghanap. Oh, parang may kalaban ka. O siya, ibabalato ko na sa inyo ang damuhong yan. Pugpugin nyo, pero ako ang papatay. Sa halip na makinig ang mga lalaki, bigla itong umatake kay Lorenzo. Nag-anyong aswang ang dalawa at saka walang pakundangan itong kinagat. Ilang sandali lang ang tinagal. Bumulagta ito sa lupa. Akala ko pa naman magkasabwat kayo ng hayop na yun. Hindi pala. Okay dyan. Ano pang inaantay nyo? Sumugod na kayo. Sa hudyat ni Randy, lumabas ang mga nakatagong kasama para pagtulungan ang mga aswang. Ipinamalas din ng binata ang kanyang husay at kakayahan. Bawat taga ng patalim, may nilalang nahahandusay. Sinabayan pa ng bisa ng mutya, kung kaya't walang kahirap-hirap na tinalo ang mga ito. Sa kabilang banda, nagpakitang gilas din ang binatang si Danny. Kapantay nito ang lakas ni Randy. Kaso nang mapagtanto ng dalawa ang kakayahan ng bawat isa, ginawang kompetisyon ang pagpapatumba sa mga kalaban. Nagparamihan ng mapapatay na aswang. Gayunpaman, hindi napabayaan ang pinakapakay ng sagupan. Makalipas ang ilang sandali, kaunti na lamang ang natira sa kabilang panig. Sa puntong ito, lumabas ang taong tinatawag na Ka-Norman. Kaya pala nagtatago. May sinasanay na mga binata.
Mahusay ang dalawang ito. Pero tumabi muna kayo. Ang matandang Boy at Bernardo ang pakay ko. Ka-Norman, tama. Pasensya na po. Kami ang haharapin mo at hindi ang matatanda. Kung ano man ang gusto mong sabihin sa kanila, sa amin mo ibilin. Bata, usapang matanda ito. Kaya itika mo ang bibig mo. Kung ayaw mong tabasin ko yan. Baka gusto mong ikaw ang maputulan ng dila. Sa kadaldalan mo naririndi ako eh. Ano bang pakay mo sa lolo ko at sa matandang si Bernardo? Apo ka ni Boy. At ikaw naman ay nasa kampo ni Bernardo. Ayos ang matatanda. Mga bata ang hinarap sa akin. Ayoko nang ulitin ang salita ko. Iharap niyo sa akin ang dalawang matanda. Huwag ka nang umasa. Kami ang harapin mo. Hindi natansya ni Ka-Norman ang kakulitan ng dalawa. Kaya naman inutusan ang natirang aswang na sumugod. Walang inatrasa ng mga binata. Pinaglaruan lamang ang kalaban. Isa-isang binalibag matapos gilitan ng leeg. Tumagal ng ilang sandali ang mga ito. Bumulagtang wala ng buhay. Ano? Wala ka na bang ilalaban sa amin? Nagdala ka ng mga tauhan pero wala namang silbi. Hindi sumagot ng salita si Ka-Norman. Sa halip ay nagpalit ng anyo. Mula sa matipunong tao hanggang sa kakilakilabot na aswang. Mabilis sa sumugod. Umatake ng umatake. Layong mapatay si Danny at Randy. Gayunpaman wala pa ring binatbat sa pinagsamang puwersa ng dalawa. Gamit ang mutya ng ipo-ipo ni Randy. Inilapat nito ang hawak na patalim. Ganon din ang binatang si Danny. Gamit ang mutya ng kidlat. Sa pinagkaisang puwersa, parang papel na pinagpasa-pasa ng nilalang. Pinahirapan sa pamamagitan ng pagbigay ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pinutulan ng braso, binti, at sabay na itinarak ang kanya-kanyang patalim. Umalingaw-ngaw ang daing nito, sinundan ng pagdanak ng dugo. Bilang pagtatapos ng buhay, pinugutan ni Randy ng ulo. Inabot ng madaling araw ang pagligpit ng mga bangkay. Gumawa lamang ng malaking hukay na magkakasya ang lahat. Si Lolo Boy ang namuno sa ritual para tanggalin ang bisa ng sumpa nitong buhayin muli ang namatay na katawan. Sinunog na rin ito. Hinayaang tupukin ng apoy ang bawat laman at buto. Pagkatapos ay isa-isang nagpaalam ang mga kasamahang manunugis. Samantala, hindi mapalagay si Randy habang naglalaro sa isipan ang mga katanungan. Lolo, sino po pa talaga si Ka-Norman? Ano po ba ang atraso ng grupo niya sa inyo ni Mang Bernardo? At ang isa pa, ang tindi ng kalaban niyo, mga aswang. Ang grupo ni Ka-Norman, ang kalaban ng grupo ng yumao kong ama. Katulad ko, si Norman ang pumalit sa tungkulin ng ama niya na nasawi sa bakbakan noong araw. Magmula na naging mortal na magkaaway, ilang beses kami nagpang-abot pero palagi siya nakakaligtas. Mabuti ngayon binigyan tayo ng Diyos ng sapat na puwersa para labanan ng kasamaan ng animal na yon. Ayos na ayos din ang tambalan niyo ni Danny. Malupit ang galawan niyo. Ngayon patay na si Ka-Norman. Ibig sabihin po, tapos na ang laban. Wala nang kaaway. Bakit nabitin ka ba sa laban? Ikaw bata ka. Pumasok ka na sa loob. Sisikat na ang araw. Di pa tayo nakakatulog, magpahinga ka na. Matapos ang kaganapan, doon din nagwakas ang alitan sa grupo ni Ka-Norman at Lolo Boy. Hindi na nasundan dahil naubos sa mga ito. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ng maglolo ang pagsasanay para mas lalo pang mapaglinang ang kakayahan ni Randy. Naging kampante na rin dahil wala nang pagpaparamdam ang mga tauhan ni Lorenzo matapos madamay sa sagupaan laban sa mga aswang.
Sa paglipas ng panahon, naturingan na isa sa pinakamalakas na nagtatangan ng mutya si Randy, na ang tanging layunin lamang, tumulong sa mga nangangailangan. Walang pagdadalawang isip na patayin ang mga masasamang elemento at nilalang. Naranasan mo na bang makulam? Naniniwala ka ba sa kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa? Nararamdaman mo ba yung senyales, mga kabayan? Pananakit ng tiyan na hindi normal, pananaginip ng kung ano-ano. Tas minsan nakakita ka ng mga anino sa gilid ng visions mo. O hindi naman kaya, kabayan, nagkaroon ka ng kagalit na alam mo na meron talagang gagawing masama sa'yo. Pwede mong subukan ng habak de bala, mga kabayan, from likha, merchandise. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin at usog, o anumang masamang uri ng sumpa. Gawa to sa totoong bala ng baril na nilagyan ng 6 na sangkap ng 6 na antingero. Sila nagkonsagra, sila nagbasbas sa gamit. Buhay na to, mga kabayan, susuotin na lang. Gawa to sa totoong bala ng baril, mga kabayan, kaya huwag yan dadalhin sa airport. Pero pwede to sa barko, pwede to sa mall. Kung nangangailangan ka ng pinakamalakas na gamit na depensa espiritual na mula sa likha merchandise, pwede mong subukan itong habak de bala. Kung interesado ka, isearch lang ang shop ng likha merchandise.